So exciting, pwede na tayo maupo. Exciting dahil this is the last day ng ating message. Pero gusto ko lang ibalita sa inyo, kahapon may 14 na nagpabaptize, nag-commit ng kanilang commitment kay God. Ang first step ng ating pananampalataya kay God ay ang ating water baptism. Siya naman nag-demand nun na this is the time for water baptism. So, 14 sila and we enjoyed swimming, bonding. Kaya sa susunod, God willing, makasama namin kayo. Sa susunod, siguro mga next year na ang ating, ang tawag nito, ang ating next na, ang next natin na baptism. Kaya pag ready na kayo, inform nyo lang kami. Ang mga resort, masyado silang stricto. Gusto nila, kailangan nakabuka. Pag decided kayo, i-book nyo na dahil kung ilan ang number na gusto nila, darating tayo na ganun. Malalaman na church tayo tapos wala tayong integrity sa ating sinabi natin. Kaya pag sinabi nila, good for 25 lang ang resort nila, good for 24, good for 30, sabihin nyo na maaga para at least hindi tayo maiwan. Kasi ang gagawin natin yan para hindi tayo masira doon, parang ang next time, 1 month ang ating booking. Now, kung na-promise natin na 30 ang darating, hanggang 30 lang tayo. Kasi pag 31, masisira ang ating testimony. Okay, huwag tayong hahabol ng kapag nag-cut off. Yan ang gagawin nating mga planning, yung cut off natin para at least hindi tayo masira sa may-ari ng resort. Siguro, Jeff, siguro sa ano rin to, sa ayaw nila yung maraming gagamit ng kanilang facilities. Pag sobra-sobra nga naman, di ba, parang duyan. Good for 2 lang, sinakyan ng 10. Ayaw na. Good, dalawa lang dapat. Yan. So anyway, maganda naman nangyari. Okay naman tayo dun sa nakita nating resort. Na-accommodate naman tayo. Wala naman, hindi naman naubos ang tubig. Ezra, na-miss ka namin dun. Dami-daming tubig na naiwan. Binayaran natin lahat yun. Dapat inuwi namin yun No, sa swimming pool, dapat idala-dala ng container. Binayaran namin to. Iuwi namin ito. So, ready na ba tayo? Para sa ating series number 3. Parang hindi ito. Yan ba yun? Parang ano yan? O yan, sabi ko, ang ano yun, ito, yan yung last. O, palitan natin. Yan yung last week yan. O. Blessing, nalagyan ko ng last series. Yan yung may last series. Okay. So, naninibago, nilagnat siya right after ng baptism ni Chia. Nilagnat siyang naka-assign sa ating multimedia. Kaya ito, nag-a-adjust tayo ng ating mga kamay sa laptop. Yan ang last series natin. Okay. So, nina-adjust natin yan kung iyan ang yan. Last series na ito ng November at hindi natin mapigilan ang November. Matatapos talaga at mag-birthday na si Ezra. Saan kaya kami i-invite na ito? Ezra, happy birthday! Birthday ni Ezra. Hindi naman namamansin Kaya lang sabi niya, pakainin niyo muna ako. Pag nakain na, pwede naman bumati. Pag busog na, pwede na mag-hi. So welcome everyone. Good morning sa inyong lahat. Okay, yan na ba? Papipindutin na ba natin yan? So good morning everyone sa bawat isa sa inyo. Welcome sa naka-record na ba to? O yan ang tayo dito pag ito lang pwede na Kaya lang meron tayong yung last week ibalita ko lang sa inyo lang ako. Last week ibalita ko sa inyo na ang daming pastor na alam kong mga kaibigan ko sila sa Masbate na naghihirap talaga sila na ang mga anak nila pag tinanong kung gusto nila mag-minister din ayaw nila kasi ang hirap daw ng buhay ng pastor. Pero na-wake up sila sa message nung last Sunday. It's about work. Kaya balik-balikan nyo lang yon hanggang sa maintindihan nyo na ganito palang gusto ni God na prosperity and abundance. Balikan nyo lang yon dahil malaking tulong yun sa atin. Hindi ka dapat mahirap. Dito sa 211 Ministry, babanggitin ko na sa inyo, pinaglalabanan natin dito yung word na poverty mentality. Hindi mo dapat binabanggit sarili mo, ay mahal yan. Maaring hindi ko kayang bilhin ganyan, pero I will stand in faith. Kasi doon natitrain ang ating faith, ay yayamanin, ay pangmayaman lang yan. Dapat nga tayong mayaman dahil tayo anak ng king. And the more, tanda natin na sa bibig natin, the tongue has the power of death and life. Kaya kapag ang mga declarations natin, anong sinasabi mo, yun din ang pinapakinggan ni Satan. Yun ang pinapakinggan ni Satan kasi yun ang faith. Yan na yan. So, okay. Magandang umaga sa inyo lahat at sa ating mga viewers sa FB page. Welcome sa last series ng ating Kingdom Priorities. At nandito sa center, magandang umaga sa inyo. Sa ating nag-view ng mga nakaraan natin ng mga lessons sa series number sa series 1, 2, 3, 4 nitong Kingdom Priorities. Thank you. At kung kayo may tanong, paki-comment na lang
sa baba. Okay? So thank you, Joby, for leading us in worship. Okay? Nakakatuwa na si God, ang dami-daming pwedeng gamitin. At makikita ninyo sa mga susunod na linggo, mag-iiba-iba mukha dito ng ating mga worship leaders. And I hope by next year, marami din kayong makita mga pastor na maglalabasan dito sa stage. Makakasama ninyo, iba-iba rin ang anointing. So nakalagay na dyan, this is the last series ng ating Kingdom Priorities. Kailang bago natin simulan ang Kingdom Priorities, tandaan natin next Sunday ay December 7 na. Bagong series na po tayo, Kingdom Celebrations. May S yan. Okay, na kinain lang ni Ezra na wala ang S. So next week may S na yan. So Kingdom Celebrations, maraming celebration na nangyayari sa Bible at tingnan nyo natin na ano yung mga celebrations na ginagawa ni God, ang ginagawa ng mga angels, ginagawa ng tao. Dito nyo may kita na pag sinabi mo nakabilang ka sa kingdom, hindi ka pala nag-iisa. Marami pala yan. Kaya titingnan natin yan sa next week. O sige, tuloy na tayo. Para sa ating simula, the Kingdom Priorities. Bakit ito ang naging series natin this November? Ito ay set of values or panuntunan and actions that are aligned with the teaching of Jesus Christ. Lagi natin binabanggit ito kasi dito tayo kung priority ito yung dapat unahin natin. Last week, kinento ko sa inyo, yung nanay at isang kaibigan na nakasama niya sa barko nung nalunod. Sino ang sasagipin mo? So, pag alam mo priority mo, hindi ka na mamimili. Yung mga classmates ko na, ay mga boardmate ko na mga law ang course, sabi nila, hindi, kung sinong pinili ko, ang nanay ko hindi ko pinili. So dito makikita na hindi klaro ang kanilang priorities. So, placing the kingdom of God as the first and most important priority. Ibig sabihin, kung ito ang most important priority sa atin ang kingdom of God, ito kasi ang nakalagay sa Bible na seek first the kingdom of God. First is not second. So anong purpose natin dito? At ito ang last na purpose sa pag-uusapan natin dahil next week, iba naman ang purpose natin. To increase our efficiency in life para hindi nasasayang ang ating oras. Hindi nasasayang ang ating energy sa mga bagay na ginagawa. Kaya may kasabihan na jack of all trade, master of none. Focus on your priority. Okay? So, time, talents, resources on what is important to God and prevent time wasting and energy draining activities to complete God's promising and rewarding task. Kaya kahapon, after baptism, tanong nila, anong program pa? Wala na, enjoy natin yung swimming pool na yan. Enjoy natin yung amenities nitong resort na ito. Dahil yun lang talagang focus and bonding, kain, lahat. Kaya kung nandun si Ezra, sigurado, busog na naman kami. Okay. Sa outline natin, nakita nyo, namumula na yung nasa baba at iyan na tayo. Kingdom, ang priority natin ay ang kingdom of God. Kaya, tinatanong ko lagi, ano ang solusyon mo sa problema mo? Kapag mayroon kang dinadaan ng issue sa buhay, sakit, pangangailangan, ang solusyon niyan ay kingdom of God. Isa lang. Ang strategy ng mga tao, iba-iba. Samantalang kay God, isa lang yan. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And of course, family. After the creation sa Garden of Eden, anong nilikha niya? Yung ating mga collections? Hindi, family. Kapag sa amin may nababasag na baso na magagandang bagay na gamit sa bahay, ako na lang sabi ko, Lord, mahalaga pa rin sa akin ang aking mga anak or ang nakabasag, ang tao, dahil yun ang ginawa ni God. Hindi yung halos basagin mo ulo ng tao dahil nabasag ang... No, balikan natin ang priority natin. Lord, kung nabasag yan, luma na nga rin yan para mapalitan na ng bago. Iba yung pananaw natin na andun tayo sa kingdom of God. Hindi yung dun sa gamit mo. Ang priority mo na ay gamit, hindi na ang family. Yan, work. Kaya kailangan mag-work para pakainin ang iyong family. Kasi kung hindi sila kumakain at meron ka na agad ministry, pamilya mo nga hindi mo pakain tapos andun ka na sa ministry. Yan, nakita natin. Kaya ang ministry nasa baba. May mga ilan akong kaibigan na sabi nila, Pastor, di ba dapat ang ministry katabi ni God? Si God wino-worship, ang ministry hindi. Magkaiba yun, kaya magkahiwalay sa atin. Saan mo makikita yan? If you cannot manage your family well, you cannot lead the church. Okay, tuloy na natin ito. Series number 5, the last series among this topic nitong this November na Kingdom Priorities is the ministry. Kaya yung iba, ay, di ba, hindi mo mautusan sa bahay kasi may ministry ako, kailangan hindi ako pwede malate doon. Tama yon, may ministry ka. Pero ang una, dapat ang ministry, klaro ko pagsimula, ito ay overflowing ng ginagawa mo sa family.
Kung yung 3 anak ko at asawa ko na isa, bali 4 sila, hindi ko kayang mahalin, hindi ko mapaglingkuran at meron akong ministry na 10 tao na pinaglilingkuran, alin ang totoo? Dapat modelo pa rin ang family. Kaya nga, meron tayong priority. Yan. And the Bible, ministry, fundamentally means service originating from the Greek word ng ibig sabihin, diakonia, kung saan ang word na diakono ay nakuha. Service ang ibig sabihin yan. Hindi bossing. Ngayon ang mga diakono or mga deacons sa English ay sila na yung bossing, kaya kakatakot na. And douloio, ang ibig sabihin to serve, kung saan natin nakuha yung doulos. Okay. Ang ibig sabihin, serve as a slave. So kung tayo ay diakono or ako ay servant, doulos, hindi ibig sabihin ako boss. Kaya pag tinawag ka ni God to serve the church or to minister, kaya ang dating word niyan is, ang dating pangalan ng mga government departments ng Philippines ay dati naabutan ko pa yung MEX, Ministry of Education and Culture and Sports. Ngayon, DepEd na. Meron tayo dating Ministry of Agriculture. Kasi service ang ibig sabihin niyan, hindi ka bossing. Din ang church din ay ministry. Kaya nga nilagay natin church service. Ngayon, kapag alam mo ang product mo, hindi mo ikahihiya at gagampanan mo ito ng tama. Kaya katulad niyan, andito ako to serve. Ang pastor ay hindi siga, hindi posisyon, hindi boss. Ito ay leadership na ang trabaho ng leader ay to serve, to feed the flock, and to take care. Ngayon ang iba na, ang pastor nagiging CEO na. Pwede rin as leadership, pero in terms of siya ng pinaglilingkuran, mali. Pag-aralan natin ito, dahil ang ministry, iba-iba na ang kinatakbuhan. Ministry refers to serving God and others. Kaya kung nagmi-minister ako dito, nagsiserve ako kay God, kaya paglingkuran nyo ako. Yan. Maging si Jesus Christ, binanggit niya ito, bumaba si Jesus Christ to serve and not to be served. Iba yun. Kaya dapat maintindihan natin kung anong ating ginagalawan para hindi ka ba't ganyan na yan? Okay? To serve others and His name by meeting spiritual, emotional, and physical needs. Yan yung ginagawa ng isang ministry. Sa Book of Acts, ginagawa nila yan. With Jesus as the ultimate example of a servant leader, hindi bossing na leader. Diakonia or doulos. Ayan. Sa ministry din, meron tayong mga priorities na ginagampanan. Ang priority number 1 sa ministry ka maglilingkod ka. Number 1, kung ikaw ay isang believer, number 1 na ministry natin ay ministry of reconciliation. Ministry ng pagbabati. Di ba? Ganyan lang yan. Kaya dito ang modelo, ang pamilya mo na napakaliit, hindi kayo magkabati-bati. At ngayon, ito, naglilid ako ng church na sabihin natin 20, hindi ko nga mabati yung, tapos dito nyo may kita ang hypocrisy. Hindi masama umattend ng church, you're hearing kasi faith comes from hearing, doon tayo nag-grow. Pero pag nagsiserve ka na, dapat na-overcome mo na ito. Hindi, nag-struggle pa rin ako. So paano mo malilid ang tao for ministry of reconciliation? Tandaan natin, ang mga taong may problema, may tama pa ng evil spirit yan. Tapos ikaw meron din. Anong may impart mo sa tao? Yan. All this is from God, sabi sa 2 Corinthians 5:18, who reconciled us to Himself. So ang una-una na-reconcile ka kay God dahil may kasalanan ka, at ngayong na-reconcile ka kay God, ikaw naman ngayon ang binigyan ni God ng ministry of reconciliation. So kapag nagsasabi ko ako, nandito ako para mag-serve sa'yo, para maging bati kayo kay God. Ikaw, pastor, bati ba kayo ng asawa mo, ng anak mo? Ay, hindi, iba, wag mo tingnan yun. Ay, yan na, yan. Anong mean? Overflowing lang ito ng nangyayaring magandas na reconciliation sa pamilya ko. Kaya nga, if you cannot manage your family well, sabi sa 1 Timothy 3:5, how can you manage my church? Okay, dapat iklaro natin yan. Kaya dito makita nyo, pag tumayo ka rito at may tama ako sa aking pamilya, wala akong karapatan. Sa third priority pa lang, number 1 is kingdom, righteousness, family, work and ministry. Kung hindi ko mapakain ng aking family, tapos andito ako sa ministry, pagpapalain tayo ng Panginoon.
Ano sinasabi mo, pastor? Ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sin against them. So yung ministry of reconciliation na ginawa ni Jesus Christ, hindi na kinakount ang kanilang kasalanan, may forgiveness. Pero kahit pinapatawad kita, pero naalala ko pa, kaya hindi ka dapat nagbabanggit, nung isang taon, Jeff, pinatawad kita nung Joby, nung 2 years ago. Not counting men's sin. Iyan yung reconciliation. Kung na-reconcile ka ni God, may integrity ang God natin. At kung follower ako ni God, sinasabi ko na, and He has committed to us the message of reconciliation. So dapat naintindihan natin yan. Bago ka magturo ng forgiveness, dapat ikaw nagpapatawa din. Pastor, ang tigas talaga ng ulo. Si Christ maintindihan naman ako. Pero ito pa din. Kasi, naalala niyo yung discipleship, copy and paste. Paano ka magpapasa, mag-impart ng spirit of forgiveness kung meron kang spirit of bitterness? Anong mapupunta ngayon sa disciple mo? Ngayon, bakit ministry of reconciliation ang sinasabi sa Bible? Lagi nating tatandaan, wala kang dapat gagawin na ministry kung hindi ma-reconcile ang tao na yan. Why? Kasi ito ang kalagayan ng tao. Hindi ka pwede magpalago ng isang puno na hindi tumubo. Hindi ka pwede mag-grow ng isang patay. Kaya magsisimula talaga yan dito. Number 1, ito tingnan nyo, but your iniquities have separated you from God. Dahil sa kasalanan natin na minana kay Eva at Adan, na dapat ma-reconcile muna yan. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Ang isang tao na simba ng simba, hindi na reconcile kay God, hindi tamang kanyang relasyon kay God, hindi ka pakikinggan ni God. Kahit nag-worship ka pa, kahit nag-pray ka pa, ayusin mo muna ang iyong sarili with God, ma-reconcile ka because His face is hiding from you, from me. Ayun mo, kaklaro sa Bible, kaya nga ministry of reconciliation, at ngayon na-reconcile ka na, dito magsisimula ang discipleship. Walang discipleship na mangyayari without a salvation or evangelism na nangyayari. Para kang sinasabi, pinapalaki ko nga itong isang puno, na itanim mo ba yan? Hindi. May tama to si pastor. Paano? Dinidiligan ko araw-araw yan. Asan ang puno? Basta kasi spiritual ito. Ang labo. Ang taong hiwalay sa Diyos, walang mangyayari na growth. At niloloko mo lang ang sarili mo at niloloko ka lang ang sarili ko. Kaya itong babanggitin ko sa inyo, kung ako may tama, hindi tamang aking reconciliation at relasyon kay God, ano ang sinasabi kong ministry of reconciliation and discipleship? Tandaan natin, sabi sa Bible, and klarong-klaro niya sa John 3:3, in reply, Jesus declared to Nicodemus, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So kahit anong disciple natin, kahit anong turo mo, kung hindi yan reconcile kay God, hindi talaga magpapakita si God. Hindi niya makikita ang paggugobyerno. Kaya pag binabanggit niya ang kingdom of God, ang hirap intindihin. Saan mo nakuha yung teaching na yan? Ayan nga kapag hindi ka born again, ipinanganak na muli. At ito na yon. Dito nyo rin makikita na ang sinabi ni Jesus Christ, ni Paul, na not counting sins against them. Kasi ang taong born again, ang isang baby na pinanganak, tanungin mo kung anong kasalanan niya. Baby, tanungin nyo sa Ezra kung anong kasalanan niya. Ipinanganak na yan eh. Kapag born again ka na, tama, may alam ang tao ng past mo, pero hindi mo na makikita yon. Not counting the sins of men. Kaya kung ikaw pinatawad ni God at hindi na binibilang ang kasalanan mo noon, ikaw din dapat as follower of Jesus. Pag nagpatawad, nakakadami ka na banji, ha? Katatlo ka na. Isa pa. Yeah. Iyan ang kailangan ng world. Maintindihan natin na ang pagpapatawad, pag na-reconcile ka, pag nagkasundo na tayo, wala na akong binibilang sa'yo, alis. Not counting the sins of men, ilan man ang nakalipas, nakakadami ka na sige ka. At iyan ang nakakatakot sa trabaho. Tanggalin kita, Nash. Di ba? Pag ganyan, pag position leadership. Okay. Number 2, ministry of making disciples and equipping leaders. Kaya tayo dito sa church, sa 2-on-1 ministries, meron tayong discipleship after na nakilala mo si God. May discipleship after ng reconciliation. Kapag walang reconciliation, hindi na tayo aabot dito. Kaya pag nagsishare ako sa inyo, nagsishare ako ng word, okay, tapos tinatanong ko, kapag nakita ko na committed naman kay God, saka ako mag-offer ngayon ng discipleship.
Kasi niloloko ko ang sarili ko, hindi man ang tinanim mong puno, hindi pa tumutubo, ngayon gusto mo na diligan, gusto mo na i-pruning, wala ka mapapruning doon. May tama sa isip yon, JR, lalabas. Ministry of making disciples and equipping. Bakit meron kayo nito sa 211 Ministries? Ito ang kumandigan sa atin. Ayan, no? Therefore, go and make disciples. So, gagawa tayo. Hindi lang puro preaching, hindi lang puro crusade, tanggapin mo si Christ. Ngayon, tingnan mo, ang pagkatapos yan, kung pinanganak na yan, alagaan mo. Sino sa inyong may baby na ipinanganak, pinabayaan lang? Then, kasunod yan, kapag nasa ongoing process ang discipleship, requirement ni God sa mga na-reconcile sa Kanya, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey. Na ituturuan mo na sila mag-obey na ganito na ang takbuhan sa kingdom government ni God. Hindi na yung paraan. Hindi, pastor, kasi iba ako eh. Hindi ako, ibahin mo ako, pastor. So, asan si God sa iyo? Asan ang kingdom of God? Government of God? Personal government mo na naman ang nangyayari. Teaching them to obey. Kaya nga pag sinasabi mo na, magsisimba ako pero sa gusto ko. Okay? Alam niyo, isa sa hindi ko, tinalikuran ko sarili ko, kahit siguro yumaman ako, ang problema ko, saan ako bibili ng heaven? Ang future ko hindi sigurado sa aking kamay. Samantalang si God, may pinupromise na siya na heaven, future. Kaya ngayon ang mga mayayaman, nalulungkot sila kahit gaano karami ng kanilang sasakyan, lahat na nasa kanila, naikot na nila ang mundo, saan sila bibili ng mall na merong heaven? Wala, si God lang. Hindi masama yumaman, enjoy mo yan, pero wag mong lalayuan si God. Pag sinabi ni God, ayusin mo. Dahil meron siyang standard na kailangan natin sundin. Kaya nga, teaching them to obey. Sa discipleship, tinuturo natin ito. At number one na gusto natin, kultura na binibuild dito katulad ng gusto ni Jesus is get right. Para makakilos siya. And surely, I am with you always to the very end of the age. Ngayon, kapag binigyan tayo ng tag-1 trilyon, can we promise na meron tayong God to the very end of the age? Diba? Ito ang kagandahan nito. Sagana ka na kay God. Katulad ng topic natin last week, meron ka pang Diyos. Okay? God bless them. Ito, tingnan natin. Kaya kailangan natin i-disciple ang tao para maibalik. Bakit ka nga ba ni-restore? Kaya ka ni-restore para maibalik ka. Ni-restore, ibig sabihin, dati ka nang naka-store dyan. Nasira ka, kaya i-restore ka, ibabalik. God bless them. Reconciled ka na kay God, nagkasala ka, kaya i-reconcile ka to where? Kung saan ka nasira. Nasira tayo ni Satan dito sa Garden of Eden, sa ating ninuno. God blessed them and said, be fruitful. Yan pa rin ang gagawin natin. Ngayon kapag disciple ka na, be fruitful. Reach out to others, share your faith, share the word, share the kingdom of God. Fill the earth, subdue it, rule. Diyan nakalagay ngayon ang leadership. Ayan, you have to rule. Hindi ka dapat sunod-sunuran. May nakita ka lang dyan, ayan, darating ng 12-12. Kailangan, sunod ka sa 12-12. May ganito, sige, gawin natin ito. Lahat, gusto mo, may nangaasar, papatulan ko yan. Yan. Sabi ni God, you have to rule. You have to rule yourself first before doing the ministry. Kasi kung sarili mo hindi mo kaya i-lead, magli-lead ka pa ng iba. Ito yon. You have to reconcile God with God first, and you have to reconcile with your calling first. Ang calling natin is to rule over the fish of the sea, birds of the air, and every living creatures that move on the ground. So kapag tinawag ka ni God, dito ka muna. Wag muna. Kaya ka ni-redeem, kaya ka ni-restore, kasi dati ka nang dimmed, dati ka nang stored sa isang position sa Garden of Eden, sa assignment ni God sa Kingdom of God. Ang problema na wala ka, kaya ka i-restore, i-renew, kaya ka ikaw i-reconciled, kaya ka magre-repair ng sasakyan kasi may sasakyan ka na. Yung dapat maintindihan natin, saan ka ibabalik? Bakit ka sinave? Ang problema ngayon, karamihan sa alam ng Christian, kaya ako na-save para pumunta sa langit. Langit ba ang nasira sa Garden of Eden? Ito yun. Darating tayo doon, pero may pinapagawa si God, kaya nawawala tayo sa focus sa ating assignment dito sa earth. Now, okay lang ako, kaya makapagsimba, makapag-worship, pupunta naman ako sa langit, kayo, pag namatay kayo, di kayo save. Hindi ganun ang usapan. Merong gusto si God. Naging selfish ang tao, ang focus nila is heaven, ang aking kaligtasan, pero yung
ministry talaga ni God na ma-restore ang kanyang kingdom sa bawat puso ng tao, yun ang nilalayo ni Satan na hindi maintindihan. Look at this. Kaya tayo merong 2-1-1 discipleship process dahil kailangan natin ito. Meron kang process, encounter, establishing class, D group, IHD training, empowering class, and equipping. Sa December 14, may graduation na ng batch number 3. Kaya invited kayo at the same time, Christmas party natin after the service, meron tayong graduation and Christmas party, enjoying together. Meron tayong 7 upcoming graduates ng leadership training. Nagsimula sila sa discipleship and mag-end up leadership. Bakit may equipping class? Yan yung leadership training natin for them to understand how to rule. Kasi ang calling natin na hindi na natin mabalikan, ang problema natin, Pilipino pa tayo. Kilala tayo ng mga domestic helpers. Naalipin tayo ng ating mga ninuno ni Kate na ibang salita sa Spain. Diba? Kaya alam natin mga katulong lang tayo, mga Pilipino, mga alila. Pero hindi, sabi ni God, siya pa rin nakakaalam, ang calling natin ay to rule, to lead. Kaya meron tayong discipleship process to leadership training. And lastly, ministry of making disciples functional in their gifts. Marami naging Christian ngayon, basta save na ako, antayin ko na lang mamatay, pupunta ako sa langit. Meron kang gifts for you to function in the kingdom of God. Para mag-function ka rin sa church. Gusto ko maintindihan natin ito. Maraming Christian ngayon dysfunctional. Hindi na nga naging good, hindi na nga sumusunod kay God, bad testimony pa doon sa kanilang community. Na dapat doon nakikita itong kingdom government ni God. Pag sinabi ni God, I'm a follower of God. Pag sinabi ni God, forgive. Pag sinabi ni God, I have to do this. Iyon yung idea. Kaya ang faith natin, hindi tayo lagi natin narinig, ang faith dito kumikilo si God. Tama, pero hindi mo mapakilo si God. Ang faith ba kanya-kanya? No. Pag may word si God sa'yo, ngayon mo papakilusin, Lord, I believe in you, that's why I will do this. Kaya kumikilos si God dahil may word na siya sa'yo, nilagyan mo lang ng action ang kanyang word sa'yo. Tingnan natin ito. Colossians 1:18, iklaro natin ang ministry kasi ang ministry, most of all, tinawag tayo to serve the church. To become part of the church and to serve the church. So, yan. As He is the head of the body, the church. So, ang tawag ni God sa church ay body of Christ. Iklaro natin ito kasi isa rin ito sa magulong pinag-uusapan ng marami at hindi naiintindihan. He is the beginning and the firstborn from among the dead so that in everything He might have the supremacy. Supreme si God, pinakamataas at dapat intindihin natin ang kanyang naiintindihan. Ang word na body of Christ or church ay isa lang. At ang pagkaintindi ng iba-iba. So, ang ating gifts or kaloob, ako may gift of pastoring ako, gift of exhortation or gift of counseling, isi-serve ko yan sa church. And although, ang ating calling na lahat ng church, ang member ng church, ay mag-reach out, mag-evangelize sa mga naliligaw. Gusto ko maintindihan natin, as a member of the body of Christ, ang goal mo is to function or else hindi kikilos ng tama ang church. Tingnan nyo to. Ito ang gusto kong maintindihan natin lahat. Ang church ay ganito, body of Christ. Body of Christ. Andito si Alice, andito ang gifting ni Mika, ito si Mako, ito si Joby. So makikita nyo ang katawan natin, ang paa natin kahit napapagod, hindi nagreklamo. Isa lang ang head dito, hindi si pastor. Jesus is the head of the body of Christ. And many of us are members. Hindi ito yung pirmahan. Oy, nagpabaptize ka na, Jeff, pumirma ka na ng membership form mo. Walang nakalagay sa Bible na pipirma ka ay Banji, Marisa, matagal kayo umaten, member na kayo rito. Ang ibig sabihin ng member, you are part of the body. Na ganito kumilos ang church. Ang ginagawa ngayon, saan ka pupunta? Sa church. Itong ating area, yan. Building, worship center, place of gathering. Ngayon, kapag ganyan ang sistema, yan ang pagkaintindi natin, ang leader dyan, si pastor dyan ay boss.
Bossing ako dyan, posisyon. Pero pag ito, si pastor, andito, isa lang ako sa member din ako ng body, kaya huwag niyo akong titingnan na, ay, si pastor dyan ang ano, mag-ingat ka, huwag nagalit si pastor. Isa din ako na nagpa-function, dahil kapag ito ay may napasok ng kandila, tama ba ang pagka, ginaganon ako ni Ezra? Mali ba ang pagkaturo ko? Okay. Kapag ito napasok ng kandila, nilalagnat ang buong katawan. Kapag itong tuhod na stroke, hirap na hirap gumalaw ang 211 Ministries Mandaluyong. Kapag ito expose, hindi tama ang testimony, lahat ng katawan ay sira. Kasama si Pastor, kasama si Edwin, kasama si Nicole. Hindi naman ako pastor nagkasala. Kasi nga, we are members of the body. One head, Jesus Christ is the head, and we are all members. Ang nangyayari ngayon, si pastor, another head, at si pastora, itong board of directors. Kung titingnan nyo may another head dito, nangyayari, ang church ay mukha ng alien. Balikan natin ang sinasabi sa Bible. I am also a member of the body, katulad ninyo. Pero member na hindi permahan ng membership. Huwag niyo akong titingnan as a boss. Kapag yan ang iyong understanding ng church, ang church ay group of people with faith in Christ. Kaya pag nagpipirmahan kayo dito, natatakot na kayo. Organizational ang labas nun, denominational. Titiwalagin kita. Sino ang pwede magtiwalag ngayon? Okay, Banji, kung ikaw ito, Marisa, sino pwede magtiwalag dyan na leader, pastor? Member din ako. Wala akong karapatan. Kaya lang, kapag hindi ka nag-function, JR, pila yung katawan na yan. Ano yung kasabihan sa Pilipino? Sakit ng katawan, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kaya tandaan ninyo, tayo as a body of Christ, kapag ikaw may tama, nararamdaman namin yun. Yan na yan. Kaya si pastor may kabit. Yan na yan. Ganun lang kasimple yun. I-diretso na natin. Si pastor, laman din ng kasino. Sakit ng kalingkingan dyan. Problema ng buong katawan. Iklaro natin, ang body of Christ ay tayong lahat. Kaya huwag mo sasabihin, Marisa, wala akong halaga. Ria, kasi ano lang ako, siko lang ako. Kapag tinanggal natin si Ria, wala palang halaga. Paano kakain yan? Ria, gumalaw ka naman, siko. Magsusubo ng pagkain, Ria. Ayaw mo gumalaw. Tuhod, alam nga naman, si pastor tuhod, alam mo, susubo dito. Diba? We help one another. Dito papasok yung love one another. Be kind with one another. Pag may sakit ito, tulungan natin. Nagtutulungan tayo. Si Chia ngayon may lagnat. And we prayed for her. Ito ngayon ang body of Christ ministry. Hindi tayo pagalingan. Walang malaki, isa lang. Ang honor lahat yan dito. Kaya nga lahat ng katawan natin, kapag nauuhaw ka, naiihi ka, galing dito ang command sa the whole body. Jesus is the head of the church, hindi si pastor. For by grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought to be. Na parang iba ako. Graduate ako ng seminary. So what kung graduate ka? Still you're a member of the body. More highly than you ought to be, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. Pag binigay sa iyo ni God na ikaw ay kuko, mahalaga pa rin ang kuko. Binigay sa iyo ang paa, mahalaga pa rin ang paa. Subukan nyo, hindi ako mahalaga, isang paa, isa lang. Palakarin mo ngayon si Edwin ng isang paa. Tingnan mo yung church, ganyan na ngayon. Nagsasuffer, kaya kailangan natin mag-function lahat, maintindihan natin ang sinasabi na ministry para itong buong body makapag-serve kay Christ according to your faith. Just as each one of us has one body with many members, hindi yan pirmahan niya na wala tayong form dito na membership form. And these members do not all have the same function. Yan na yan. Iba-iba ang function natin. Kaya huwag mo sabihin, sana katulad ako ni Pastor. Ibang akin. Sana katulad ako ni Rhea Siko. Ano kaya tayong lahat na nandito, puro Siko? Pangit naman itong body nitong 211 Ministries. Puro Siko. Anong nangyari sa atin, Banji? Ako di ako marunong, may Siko din ako. Ha? Diba? Lahat kumpleto. Kaya the more na may dinadagdag si God sa atin, merong ipapagawa si God para makumpleto ang ibang functions ng mga arteries at parts of the body makapag-function. So in Christ, we are many form
many we who are many form one body, and its members belong to all the others. Kaya hindi mo pwedeng, ay, ayaw ko makisama dito sa bagong attend na to, mahirap. Ay, ang baho mo. Babaguhin din ni God yan. Maaring may tama pa yan, kasi nagsisimula parang, pero hindi mo pwedeng itanggi. Kaya dito sa atin, kung sinong pinadala ni God, adik man yan, sira man ang buhay niyan, aayusin ni God yan para magamit sa ministry of reconciliation. May 25 giftings na binigay sa Bible, sa New Testament, hindi pa kasama sa Old Testament. Kung ano man ang binigay sa iyo, hindi ako nagbigay niyan. Please use it for the glory of God. Kung nagpipreach ako ngayon as bilang pastor, hindi para sa aking glory ito. Pagod tayo, ang iba sa mga kasama natin for last baptism kahapon, hindi makabangon dahil pagod. Ako rin hindi na dapat bumangon, pero kailangan kong gampanan ang aking part sa church. And for our application, kung ikaw ay member ng body of Christ, pwede ka bang mag-function ng nakahiwalay sa body? Hindi kasi mahihayin ako, ihiwalay ko lang itong paa ko sa kanan, nakahiwalay. Pwede ba yun, Mia? Hindi kasi hindi ako katulad nila, mayaman sila, masosyal sila, ihiwalay ko lang ang isa kong daliri. Pwede ba mabuhay yan, nakahiwalay daliri? Putulin natin asan yung tantara natin. Hiwalay natin, ito pala si Marisa. Mahalaga ka kahit daliri ka lang. Subukan nyo nga ganito yung kamay ninyo. Pwede kong kanan kamay, taas. Pwede paki-grip nyo ng inyong kamay na walang yung hinliliit. Paki-grip ninyo. Walang lakas. Kasi ganun kahalaga siya. Ganun kakahalaga. Dito sa design ni God. Yung thumb naman iiwan natin, i-grip natin. I-grip natin ang thumb. Walang thumb. Kaya? Magtrabaho kayo tayo, Marisa, walang thumb. Ibig sabihin, lahat tayo mahalaga. Maliit ka man na part ng body, si Christ ang gumawa niyan at doon niya kinuha yung wisdom na dapat nating maintindihan. Ganito pala ako kahalaga sa church. Ano ang church? Semento, beam, upo. Yun ang mali. Body of Christ to function, to become a blessing to others. Kaya pag may nakita ka dyan na luluko-luko, sira ang buhay, tapikin mo lang sa likod. Bro, kapatid, kaya natin yan. Dahil kabilang siya. Sakit ng kalingkingan, problema ng kapitbahay. Okay? So, ano ang bagong revelation na narinig mo ngayon kay God? Yan ang problema. Okay, bago ko mag-end, may humirit. Sakit ng kalingkingan, malayo daw yan sa bituka. Yan yung mga bagong kasabihan. Kung saan man nyo nakuha yan, inyo na lang yan. Let's pray. Father God, we honor you. Salamat, Panginoon, sa bagong revelation na binigay mo sa amin na hindi pala kami walang kwenta. Napakahalaga pala, Panginoon, nung pagligtas mo sa amin. Nung kami ay ma-reconcile sa iyo, ang ganda ng aming assignment. Kailangan kami ng aming kasama sa katawan for this body of Christ function well. Patawad, Panginoon, kung nagpapabigat kami minsan sa body of Christ, sa church. Ngayon at least naintindihan namin, alam namin na ikaw, kalooban mo ito, kaya susunod kami sa iyong kalooban. Kaya purihin ka, salamat. Once again, we have to pray for one another. I pray, God, for Chia. I pray for healing. I pray, God, for restoration. Kailangan namin siya because part din ito, sina Denise at ang mga kasama namin na wala ngayon, anuman ang dinadaanan nila sa buhay, hindi po namin sila kinukondem, kundi we speak healing, blessing, and victorious life sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpan natin ang bawat isa.